Umani ng matinding reaksyon mula sa publiko ang pahayag ni Senator Robin Padilla matapos niyang sabihing weak o mahina ang mga kabataan ngayon kumpara sa kanyang henerasyon na kanyang binuksan sa pagtalakay ng mga panukalang batas para sa kaligtasan ng mga bata sa social media sa Senado. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, sinabi ni Padilla na noong 80s at 90s hindi uso ang salitang depression at hindi umano iyak ng iyak ang mga kabataan dahil marami silang natututunan sa lansangan. Ang mga bata po ngayon, sad to say, kung kayong magagalit sa akin, ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. May mga sumang-ayon sa mambabatas. Kwento nila na noong kabataan nila, sapat na ang isang salita ng magulang para sumunod ang mga bata. Mahina talaga. Sila ang nasusunod kaysa sa magulang Kumukontra na sila sa mga sinasabi. Pag may sinabi ka, kukontrahin nila, sila ang masusunod. Di mahina. Sir, yung kapanahunan nyo ba, hindi kayo ganon? Ay, hindi kami ganon. Nung bata ako, isang salita lang ng magulang ko, susunod agad. May mga magulang namang naniniwalang ang estilo ng pagpapalaki ang talagang nagtatakda ng ugali ng bata. Depende sa magulang yan kung paano nila palakihin yung mga anak nila. Paano niyo po sila dinidisiplina? Kinakausap lang ng maayos. Mas naniniwala kayo mas effective yung ganong Oo. pagdisiplina? Sinasaktan mo sila, natatanim yun sa isip nila yun. Siyempre, pag ikaw nasaktan, di ba? Iba yung pakiramdam mo. Ngunit may mga kabataang ding hindi sumang-ayon sa pananaw ni Padilla. Ayon sa isang Gen Z, hindi patas sa tawaging mahina ang kanilang henerasyon dahil iba ang panahon noon kesa ngayon at hindi dapat ito direktang kinukumpara. Sabi nila yon kasi yung experience kasi nila before is sobrang pag napagalitan sila and everything, pinapalo na agad. Ngayon kasi syempre coming from that experience, they don't want it to happen sa kanilang mga sa mga anak. Which is yun yung nangyayari ngayon. Pero yung statement ni Senator Robin, I think sobrang irrelevant siya when it comes kung paano mo i-define ang Gen Z. Baka nga mas marunong pa yung ibang Gen Z sa kanya. So dapat hindi niya sinasabi yung mga ganong bagay. Lalo na nasa Senate sila. Pero hindi lang ito tungkol sa kahinaan ng kabataan, kundi sa kung paano sila tunay na mapoprotektahan sa mundong mabilis magbago, online man o offline. Dahil sa panahon ngayon, ang lakas ng kabataan ay nasusukat sa kakayahang humingi ng tulong, magsalita at ipaglaban ang kanilang kinabukasan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.